Mabuhay Philippines! Welcome sa aking YouTube channel. At ito na nga, ang pinag-uusapang Binibining Pilipinas 2024 Exhibit Glam Shots and National Costume. Talaga namang mapapalapit ang pageant fans sa kanilang paboritong Binibining Pilipinas 2024 candidates sa pamamagitan ng panunood sa mga glam shot at national costume photo exhibit na matatagpuan sa Gateway Mall Activity Area sa Araneta City, Cubao. Siyempre, kasama rin sa exhibit na yan ang mga Binibini Top 5 National Costume Competition noong nakaraang linggo. At hindi naman makikaila sa atin na mayroong top 5 na nagwagi sa mga patimpalak na ito. Kasama na rin diyan sina Binibini 40, Myrna Isguera of Abra, Binibini 31, Shana Fame of Cavite, Binibini 16, Mayrea Kakam of Oriental Mindoro, Binibini 23, Joyce Ann Gardoate of Quezon Province, and Binibini 24, Monica Acuno of Kalayaan, Laguna. Quote the eye din sa mga judges with their creative and symbols. Kung makikita naman ninyo mga kamabuhay Philippines, ang gaganda ng mga suot ng mga Binibining Pilipinas sa kanilang 2024 national costume. So, kitang-kita at lutang na lutang. Tingnan ninyo mga kamabuhay fans. Yan, Yan. Lalo na yan si Abra, ang galing ng kaniyang national costume. Talagang kitang-kita ang mga detalye. So, lahat ay makikita nyo sa photo exhibit ng Binibining Pilipinas na matatagpuan doon sa Araneta City, Cubao. Ang exhibit din ay nagpapakita ng pinakabagong batch ng Binibini sa 7 talampakang larawan. So, syempre, isa rin ako sa mga nakasaksi sa Grand Parade nung nakaraang linggo. Kaya kitang-kita ko talaga na lutang pa rin ang kagandahan ng mga Binibini contestant. Lalong-lalo na kasi ang daming nagsasabi na namamatay na daw. Binibining Pilipinas is dying, pero napatunayan ko na hindi naman pala talaga dying ang Binibining Pilipinas. Sa katunayan, ang daming mga nanood ng mga tao at binubog sila ng mga tao. So, kitang-kita rin sa exhibit na ito ang mga glam shots ng 2024 contestants. At lutang na lutang ang kanilang mga kagandahan. From number 1 to 20, base sa Binibining Pilipinas 2024 top 20 glam shots ng pageantry. So ito kinuha ko lang doon sa Instagram, kaya ako doon sa kumuha ng mga glam shots na nirank nila bilang top 20. Sa bawat larawan ng mga binibinis ay nilagyan nila ng estilo. So, ang estilo nga ay gawa ni Patrick Henry Mergano. Ipinasuot naman ng mga gawang kasuotan ni Manny Halasan at Alan Lacerna at pinatingkad ng isang special na pangkat ng buhok ni Jody Flong Catalbas. So, kanya-kanya na mga glam team ang ayos sa mga binibini upang sila'y magmukhang magandang dilag sa mga pageant fans. So, syempre, ipinagmamalaki rin ng Binibining Pilipinas ang kanilang mga past binibinis na talaga namang lutang na lutang. Ang ganda ng suotin nila ang mga national costume nila. At ilan lamang sa ipapakita ko ay ang mga national costume na sinuot ng mga past binibinis. Tulad na lamang noong 2013, si Maria Teresa Alain Bacay. Tingnan naman ninyo ang kanyang national costume. Ang ganda-ganda talaga ng detalye.
Okay, tingnan natin. O, ayan si Miss Bakay ang binibini, 37. Kasunod naman ay noong 2014. At ito nga ay ang dating contestant ng MUPH 2024 na si Chris Stephanie Johnson. Ang ganda-ganda rin ng detalye, kaya walang tapon ang kanyang ginawang national costume noong 2014. Ang kasunod ay ang ginawa naman or ang kasuotan ni Winwin Marquez, ang sinuot niya noong 2015. I think kabatch ito ni Pia Alonso Words ba. Ang kasunod naman ay ang sinuot naman ni 2016 na si Angela Lorraine Fernando. Talagang dalagang Pilipina ang datingan ng Ateneo. Okay, yan. At noong 2018 naman ay 2017 ang sinuot naman ni Chanel Olive Thomas. Ang ganda-ganda ng kanyang inspired national costume. Ayan, kitang-kita ang detalye. Ang kasunod naman ay syempre ang sinuot ng ating Miss Universe 2018 na si Catriona Gray, na inspired sa mga kasuotan ng mga Muslim. Ayan. Next, we have noong 2019 at sinuot naman ito ni Emma Tiglao. Ang ganda-ganda. From Pampanga. Ang ganda-ganda ng sinuot niya. Then, noong 2020, syempre wala dahil pandemic. Kaya nag-resume ang Binibining Pilipinas noong 2021. At ito nga ay napanalunan ni Maria Erica Ruth King. Kitang-kita naman ninyo ang yellow-inspired national costume niya. Okay, tingnan natin ang detalye. Super ganda talaga. Next, we have 2022. At ito naman ang sinuot ni Graciela Liman na inspired sa tikbalang. Tingnan naman ninyo, talagang ang tikbalang, yung paa, kitang-kita ang kagandahan niya. Kakaiba ang costume na ito, kaya siguro ito yung nanalo. At next, yung nung 2023, si Jean Isabel Bilasano. So, siya naman ang nagwagi noon na mayroong pang, I think ito yung Mayon volcano na sumasabog. Tingnan ninyo yung headdress niya dun sa payong. Naroon yung umuusok na vulkan. And, syempre, the last one, ngayon, hindi pa natin ang top 5 pero i-announce pa sa pagdating ng Coronation Night sa July 7, 2024. So, ang exhibit na ito ay bukas para sa public viewing sa Gateway Mall of Activity Area hanggang June 30. So, hanggang Linggo, mga kamabuhay Philippines. Pwede pa ninyong bisitahin ang exhibit na ito. Pagkatapos ng exhibit na ito, ay ililipat naman ito sa iba pang Araneta City Malls hanggang sa 60th Binibining Pilipinas Grand Coronation Night sa Hulyo 7. So, yan, tingnan ninyo mga kamabuhay fans. Ganyan ba ang sinasabi ninyong dying na? Pero sa aking palagay, talagang ang Binibining Pilipinas is Binibining Pilipinas. Once a Binibini, you're always a Binibini. Kasi lahat ng mga pinag-uugatan ng ating pageant ay nakatatak na sa Binibining Pilipinas. At you see mga kamabuhay Philippines, bukod tanging ang Binibining Pilipinas lamang ang nagla-live broadcast sa telebisyon. Kasi ang Binibining Pilipinas, hindi mo rin masasabing dying na kasi marami pa silang sponsor. Nag-visit pa sila sa iba't ibang sponsor. Doon pa nga lang sa sponsor nung maging saksi ako doon sa Grand Parade. Ang dami-dami nilang sponsor. Kaya hindi natin masasabing dying talaga. At saka ang Binibining Pilipinas ay hindi sila basta-basta kumukuha ng pageant na sa tingin nila ay mawawala lamang. Kaya medyo ini-scrutinize nila, kaya
dadalawa lang siguro ang kanilang corona dahil medyo gusto nila yung loyalty na talagang magtatagal sa kanila. Unlike do sa mga ibang pageant, yung supranational, yung mga Grand International at Miss Intercontinental, ang dali-daling nawala sa kanila. Kaya talagang ang Binibining Pilipinas pa rin ang para sa akin ay number 1. Kayo, alin ang number 1 sa inyo? So at yun lang mga kamabuhay pageant fans, kaya kung hindi ka pa nagsusubscribe, huwag kakalimutang i-click ang subscribe button para tuloy-tuloy ang ating interaction at huwag kalilimutang i-likes at mag-comments upang alam ko ang mga thoughts ninyo sa aking mga topic. Hanggang sa muli, paalam!